what's up guys? CB Gapi Vlog. So welcome back again to my channel guys. So guys, ayan, katapos ko na magpakain ng baby brine shrimp. So ayan guys, sobrang busog ng ating mga gapi dito at tanghalin tapat, napakainit. So ayan guys, masarap mag-iisda kasi napakainit ngayon. Ayan guys, update ko kayo ngayon dito sa ating gapi. So itong pool gold na to, medyo tahimik. Hindi ko alam kung bakit. Pero sige, stay lang dyan. Winater change ko siya ngayon ng 50% guys, para ma-reset ng konti yung tubig. At pinatakan ko ng anti-parasite kasi ba mamaya may parasite na naman. So may binili pala ako guys na prevention para sa mga parasite na issue natin sa gapi. At ito guys, ikot ko na rin kayo dito sa ating mini farm. Pakita ko yung update dito. At kahapon kasi upload ako ng mabilisan video lang, ng 5 minutes na video lang yun. Ngayon medyo tatagalan ko guys. Ayan guys, ayan. Ito yung pastel guys, so, na select ko na bago natin breeder. And then sana tong female na to, magstay to sa akin ng matagal at huwag naman sana magkasakit. Kasi ito na lang yung big size ko na female. Marami pa naman akong fry, may mga female pa naman doon panigurado na papalakihin at gagawin kong future breeder din. Pero sana ito wag nang mamaalam. At lalo tong tuxedo koy natin guys. Kasi itong tuxedo koy guys, ito na lang yung female ko na malaki. So dapat mabreed ko na to. At naubusan na ako ng tuxedo koy. Wala na akong tuxedo koy. At isa to ang tuxedo koy guys sa favorite kong gapi. So ito talaga yung pinaka-favorite kong gapi guys. Itong tuxedo koy. So dapat talaga paparami ko to. At itong female na to at maging healthy dapat to at di magkasakit. Kasi ito guys, diba yung sa last kong video kahapon yung in-upload ko. So ito guys, itong feeder na to, nanganak to. At nagbuga siya ng 15 fry. Yung isang fry nang dyan, lumalong-ilong, hindi ko alam kung nasaan na. Hindi naman nila kinakain kasi hindi naman to fry eater ang mga feeder talaga. Unless kung gutom yung female at big size. Pero to guys, nanganak to. Kung napansin nyo, hindi ko inalis yung male. Ang ginawa ko dito, inalis ko yung mga fry na, nilagay ko na doon sa food crate. Tapos, nung inalis ko guys, nakita ko ma-healthy naman si female, kumakain ng BBS. Pumayat lang ulit. Ang ginawa ko, nag-water change ako ng mga 20%. Pagka-water change, tinap up ko, tapos nilagyan ko ng konting asin at yung anti-parasite para maging healthy at di pasukan ng kung ano man parasite ng female natin. At ayan, mukhang okay naman siya. Ayan, inaabol-abol lang siya ng male natin na paitang gilas. Yan, yun yung update natin sa mga breeder ko guys. At dito guys, nawala yung isang male dito, natepok, hindi ko alam kung bakit. Kasi nakaraan guys, nung Sabado wala ako. So one day ako nawala dito. At siguro na overfeed ng aking kapatid. Pero wala na yun, okay naman yun. Isang feeder lang naman yun. Sayang lang kasi may ears yun. At ito guys, ito pa yung isang setup ko ng dito, breeder feeder. Yan, itong big size female na to. At itong dominant male dito sa batch na kapatid niya to eh. Pero may mga kapatid guys. Yung kapatid niya hindi pa ganun ka-develop yung ears. Ayan. Pero nagpapakita na ng ears lalo sa top view. Ayan guys. Mga 1.5 month pa lang to guys. Ito, ayan, siya yung pinaka-dominant sa lahat sa kanilang magkakapatid. So ayan, siya yung na-select ko na isang set ng another breeder natin guys sa mga feeder. So malapit na rin siya mag full flat at sobrang bilog ng tail niya. Sobrang gusto ko yung tail niya. Same dun sa isa ko pang breeder na nanganak ng 15 pieces at healthy fish naman. So ito guys, ayan, yung sa dulo maganda rin guys, maganda rin yung nasa dulo. Bata yan, mas bata. So yung kapatid nung sa isa pang female ko dati na namatay. Dito naman guys, ito sa 15 gallons ko. Ayan, pansin nyo, puro full gold na. 10 pieces full gold yun sa 15 gallons. So, focus ako dito. Ito yung pang out. So, papalakihin ko agad. Para may yung mga waiting na buyer ko, yung mga regular buyer ko na nag-film sa akin. So, ayan. Hintayin nyo to guys, palakihin ko to para sa inyo to. Ayan. Ito, akin to kasi guys eh. Siguro mag-out ako dito isang trio. Pero the rest, akin na to. So, reserve breeder ko na to. Pambangga ko to dun sa ika ko pang male guys. So, ayan. Ito yung medyo mas malalaki kasi ito yung first batch at mas nauna dun sa mga marami kong full gold fry na nanganak yung isa kong breeder dati na namatay. So ito yun guys. mas big size na sila at ayan,
Kain ng kain yan. BBS ng BBS yan guys. Sobrang botchog ko. Alaga lang sa water quality. Sa yun, paita ko guys yung ginagamit kong pang anti-parasite. So ito guys, ngayon mas inalagaan ko na yung tubig ko. Prevention lang naman to. So basahin nyo na lang dito guys kung paano ginagamit. So sa akin, nagpapatak ako every water change. Ito yung kulay niya guys, kulay pula. Ayan. Pero hindi siya nagmamansya guys. Hindi siya nagmamansya sa tank or sa tubig. Hindi kagaya ng matte blue. Parang yun, dumidikit kasi sa tank yun. Makikita mo yung tank mo, nagko-color blue na. Ito hindi. Ayan. Antay siya sa lahat ng mga, ayan o. Mga kung ano mang sakit at mga parasite. Yan, mga nakalagay dyan. Ayan guys. Basahin nyo na lang. Ayan yung pangalan niya guys. Anti-parasite. Danyos. So ayan. Kala ko nga dati maliit lang to, pero nung dumating sa akin nung nakaraang araw, laki pala. So yan guys, yun yung gamit ko ngayon. Ayun guys, so ganyan siya. So ayan, sayang naman. Yan natin dyan. Diyan natin iubos yung kamay. Yan, anti-parasite naman yan guys. Safe naman. Napatak-patak lang siya. At tansya-tansya na lang guys sa pagpatak. Huwag lang masyadong madami. At prevention lang naman yung guys. At disclaimer lang sa mga ano guys, sa mga expert. Ito kasi yung base, ito kasi yung own way ko ng para lang ma-prevent yung mga isda ko at maging healthy sila sa mga kung anumang sakit. Kasi ito guys, update ko kayo dito. Ito yung full gold na mas matanda. Ayan guys, so full nag 24k gold na siya. Ayan, mas maganda siya sa personal guys kasi mas kita niyo yung pagka-gold. Kasi pag dito parang naiilawan, nagwa-white, pero sa personal sobrang gold niya talaga guys. Ayan. Ano pa lang to guys, 2 months pa lang to. Mas matanda lang kasi to ng weeks kaysa dito. So sa may madami ko na T3 fry. Doon sa isa tong female. So yun nga, tinabi ko yung mas matandang fem. At sa mga male nito, doon ako kukuha ng pangbangga. So meron na ako napili guys. Papakita ko sa inyo mamaya. So akin na yun. Kasi yun yung mga pinaka-dominant. Kasi guys, pa nagsaselect ako ng breeder. Nabawa dito sa pastel. Kung sino yung mas gusto ko, yung sino yung mas mabilis gumanda, mas mabilis nagkakulay, gumanda, dumelta, nag half black, pati ears may kulay, siya yung pinipili kong as a breeder. Kung sino yung pinaka-dominant, siya yung may pinakamalakas na dugo sa kanila magkakapatid, siya yung ginagawa kong breeder. Hindi ako maarte sa size, ay sa form ng katawan, kasi hindi naman ako sumasali ng show. So disclaimer lang sa mga expert na nag-show talaga. Ako di ako nag-show. Ano lang ako, gusto ko lang quality yung napoproduce kong isda. Ayan. Ayan guys, pakita ko. At di ako nangangamba kasi may mga prey pa ako dito. Ayan. Ito, mga weeks old. Tapos mamaya guys, meron pa yung mas bata pa dyan. So, pakita ko. Ang wala talaga ako, tuxedo ko yun. At ito guys, mga female topi dirt. Ayan, ang bibilis na natatakot. Ayan, di pa sila sanay dito siguro sa tab nila. Kasi, ayan, nilipat ko lang sila dito nakarang araw. So, mga 2 days pa lang sila nandito. Ayan. So, dito ko na inano yan. Ayan, magkakabatch lahat. Magkakapatid yung mga female pidirt dyan, guys. Ito naman, kapatid to nung isa, yung nasa tank, pakita ko. Wala pa to. Ongoing 1 month pa lang to, guys. Pero ang ganda na ng kulay. At may dominant male ulit na 2. Nag-ears agad. Ipakita agad sila ng... madami na pala sila may ears dito, mga 4. Sipin nyo guys, wala pa tong 1 month Pakita ko guys, pakita ko yung kapatid na itong babae. Magaganda rin yung mga kapatid na itong babae. Kasi namumula rin agad yung mga, mga tail nila. So, ito pa yung isa guys na batch. Mas bata naman to, ay mas maliit. Pero ma-gender ko na to. Siguro next week gender ko na to guys. Ayan. Kasi kita na yung female or yung male. Kita na kung sino yung male at female. Ito yung guys, last batch to nung in-out kong pinaka-breeder ko dati ng Big Mom. So, kalimutan ko sino yung kumuha yung pinaka-breeder ko nun So, shoutout na lang sa'yo sir kung sino yung kumuha nun. So, sana napaanak din niya ulit. Ito yung kapatid nyo guys, yung isa. Yung mag 1 month din. Ayan, mas pula sila. Mas, mga female to pero mas pula yung tail. Pakita ko guys, mas nag-red talaga. Ayan. Mas reddish nila guys. So, ayan. Diba yung tail nila. Unlike na sa iba na medyo pusyaw pa. Pero ito sa ganitong edad, wala pang 1 month, pula na. So, bet ko tong female na to. Tatabi ko to, ikikip ko to mga to.
Kasi ito guys, pakita ko yung food court ko dito na natitripan ko na gagawin kong breeder. Ayun, nag-dominant talaga siya. Likot eh, hindi ko mga-videohan. Dalawa sila dito eh. Ayun na guys, ito. You know, yeah, nag 24k gold agad. Asa na? Wala. Ayun siya, ito. Basta, ayun, ito na dito. Kumakita. Ayan o. Sorry guys kung malabo yung video Pero ayan, akin yan, keep yan. Ganun ako guys, kung sino yung sa magkakapatid, pinakamabilis mag-develop, mag-molt, at lumaki. Sila yung ginagawa kong breeder. Kasi nasa dugo nila yung pagiging magandang line, yung pinakamalakas na dugo. Ito mga fry din to ng pastel. Dito ko pala nilagay guys yung anak nung feeder kong isa. Diba? Yung 16 pieces, naiwan pa yung isa dun. Dito, ayan. Bibilis din eh, ayun. Date ko kayo dito guys. Nung 20 ata to, 20 ba to? Nilabas niya. Hindi ko alam, basta nasa ganun. Dito, ito, isda na sila yung mga ABT. Puro female to, so hindi mo na mag-out dito ng ABT. So paramihin ko muna sila, gusto ko yung sobrang daming female dito. Dito, reserve dalawang female feeder na malaki. Reserve yan eh. Yo, big mama. Ito, wala na naman. Nandun na kasi yung ABT sa top guys eh. So, reserve, tabi ko na lang to pag may nag-drop pa. Sana yung tuxedo ko guys, mapadami ko. Kasi, wala na talaga akong fry ng tuxedo ko. Kasi ito na lang talaga guys yung reserve ko. Yung dalawang ito tatlong jubi dito. At may dalawa pa dyan na fry. May dalawa dyan. Yung isa, ayun. Yung isa di ko makita eh. Nasaan na kaya yung isa na yun? Kaya ko dalawa sila nilagay ko dito eh. So ito yung ABT na reserve at tatabi ko din mga female na to. So pag lumaki naman agad to, nagiging isda na agad to. So ayun guys, yun lang yung update natin sa ating isda dito sa CB Guppy Farm ko. Ito for medication. May ano pa to, ginagamot ko pa guys. Ayan, gumaling ka sana. Sayang kasi yung TV. Tapos yung dalawa doon. At yun guys, yun na yung video natin for today. At ayun guys, sana nagustuhan nyo yung bisita na pagpapakita ko ng ating mga gapi dito na pinapalaki. At ayun si Wanda, salbahe pa din. Kumakain ng spirulina yun guys, pinakain ko kanina. So yun na, babay ka na daw Wanda. Yun lang guys, thank you for watching. Please subscribe guys, bye bye.